Rumaragas ang pagpapala sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw na talata. Tayo ngayon ay nasa Levitico Kapitulo 5 sa versikulo 1 hanggang versikulo 3. Kung hinihingi ng pagkakataon ng isang tao'y sumaksi sa isang pangyayari na kanyang nakita o nalaman, ngunit hindi niya ito ginawa, nagkasala siya at dapat panagutin. Kung ang sino man ay makahipo ng anumang bagay na marumi ayon sa kautusan, gaya ng patay na hayop, mailap man o hindi, o anumang bagay na marumi na galing sa tao. Matapos niyang malaman ito, siya ay nagkasala at dapat panagutin. So yes, ang passage na to ay patungkol doon sa Old Testament law or rule patungkol sa mga testigo. Okay? Kasi kahit noong Old Testament meron ng hukuman, 'di ba? At syempre merong judge. At meron ding witness o yung testigo. So, noon pala kapag yung testigo ay hindi, so yung testigo kapag hindi niya sinabi pala yung totoo, so nung Old Testament may punishment pala sila, ano? At naniniwala ako na yung mga hindi nagsabi ng totoo, bagamat na-twist yung katotohanan, syempre kahit paano may punishment pa rin sila. Kasi nga Old Testament to, ano, medyo marahas ang batas ng Old Testament. At isa pa dito sa tinitingnan natin na highlight ay yung mga bawal hawakan. So, noong Old Testament kasi, may mga binigay si Lord na panuntunan ng mga bawal hawakan. Example, yung mga biglang namamatay na mga hayop. At yung mga renegla or yung mga may sakit, halimbawa inubo or tagbahing or something like that. So, noong Old Testament, mahigpit, bawal hawakan. At noong Old Testament kasi ang mga nangyayari yan, i-consider ka as unclean the whole day. So, gabi ka na pwedeng bumalik sa camp kasi buong araw ka considered as unclean. Pero syempre, nasa New Testament na tayo, hindi na yan applicable sa atin na batas na yaan. Pero, pwede natin yang gawing batayan ng mga tinatawag na biblical principle. So, example, yung patungkol dito sa pagiging testigo. So, aware naman tayo kung ano ang kahalagahan ng mga testigo. Kasi nga, sa bansa natin, nalagang literal na sikat-sikat yung mga testigo, mga eyewitness, mga whistleblower, mga ganyan. So, kahit noon hanggang ngayon. So, ayan, napapanood natin sa TV, sa cellphone, sa online. So, nakikita natin kung ano ang ginagawa ng mga testigo. At ngayon, nasa New Testament tayo, naniniwala ko na yung mga testigo na yan ay kailangan sila ay magsalita ng katotohanan, hindi kayang pasinungalingan ng kahit na sino man. So, kumbaga, sila ay magsasalita ng tinatawag natin na irrefutable truths o mga katotohanang hindi kayang pilipitin o baluktutin ng kahit na sino man. Kaya lang, ang katotohanan ngayon, malungkot ng katotohanan ay nababayaran ang mga eyewitness. Yes, aware naman tayo niyan, di ba? Actually, yung worst case scenario na documented sa dito sa Pilipinas ay yung tanim witness, tanim testigo, na binibigyan na lang ng sasabihin yung kunwaring testigo, kahit na yung taong yaon ay wala naman talagang kaalam-alam sa nangyari. O, di ba? Walang kaalam-alam na pangyayari, biglang ginawang testigo, nabayaran, at ayun, nagsasabi na ng mga katotohanang pinilipit.
or should we say, yung mga statement nila ay mga malayo talaga sa katotohanan. Gusto niyo yung example? Nag-imbestiga pero wala siya sa lugar na yaon. So, ay wow, nag-imbestiga pero wala sa lugar. So, paano yun? Ano yun? Nag-out of body experience? Tapos yung kaluluwa yung nag-investigate? So, imposible, di ba? So, in short, dito sa bansang Pilipinas, talamak ang injustice. Talamak ang mga fake witness. So, kailangan ipaalala natin sa kanila na may divine judgment para sa kanila. Kasi nga, fake witness sila. So, medyo divine judgment sila. Hindi man ngayon, ang ibig sabihin nun, yung punishment nila coming soon. Diba? Kasi after all, tayong mga Pilipino, aware tayo na malapit tayo sa Diyos. So, kapag sila ay pinipilipit nila ang batas, pwede tayong dumulog sa Diyos nang sila ay maparusahan. Kasi pwede naman natin gawin yan. Kung hindi na tayo kayang dumulog sa mga namumuno sa atin, dumulog na tayo sa Diyos. Tayo as a nation, tayo bilang isang bansa, dumulog sa Diyos. Sila ay mapaparusahan. Sigurado yan. Kasi, aware naman tayo na papakinggan tayo ni Lord. At kung talagang pinilipit nila ang katotohanan, mapaparusahan sila. Diba?